So, good day everyone. So, I don't know if ano oras nyo to napanood, pero today, we will explore Region 3 or Central Luzon, or also known as the rice granary of the Philippines because it produces the largest amount of rice in our country. No? So, 'di ba, yung meron din tayong the rice and corn granary nung nakaraan sa Region 2 which is Isabela. So, itong sa Region 3 naman, no? Ito ang rice granary of the Philippines kasi mas marami itong napoproduce na rice, itong Region 3, no, sa ating bansa. So, this region, Region 3, is rich in culture, natural resources, food, beliefs, and historical significance. So, it composed of 7 provinces na pag-aaralan natin: Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at saka Zambales. So let's discover how each province contribute to the beauty and richness of our country. So ngayon pa lang sinasabi ko na po na you can take down notes, no? And sana talaga tapusin niyo yung video kasi uh, may mga pwedeng may discuss ako na wala po sa PPT para malaman natin kung kayo po ay nakikinig. So, okay? So, dumako po tayo sa geographic location. So, Central Luzon is lies right above Manila. Kaya madali po itong puntahan. So, kaya po tinawag tayong Central Luzon kasi it's literally at the center of Luzon Island, no? So, yung White Plains, no, yun yung naging heart of farming and food production. Kaya kung gusto niyo ng lugar na tahimik, malawak at productive, Region 3 po ang meron nito. So, it is bordered by Ilocos, Car, Cagayan Valley, Calabarzon, Manila Bay, West Philippine Sea, and Philippine Sea. So, ayun nga, it is mostly flat plains, no? Kaya, ideal for agriculture. Kaya nga tayo, 'di ba, maraming rice sa atin, no? Dito sa region na 'to. So, in terms of population, language, and religion, yung Central Luzon kasi nga is malawat na kapatagan kaya perfect for farming, no? Hindi lang bigas but also sugar cane, mostly fruits, vegetables, fish, ganun po yung population. So, yung population naman, no, marami po dito sa Region 3 is Roman Catholics. Pero, syempre, merong iba't ibang religion, kagaya ng Christians, may born again Christians, may mga Muslim, no? May Protestant, may Iglesia ni Cristo, tsaka yung Members of God International, dating daan. So marami, no? And may headquarters kasi yung dating daan sa bandang Apalit, Pampanga. So, of course, culturally diverse din po yung region natin, Region 3, dahil po nandito po sa atin yung mga ATAS, especially dito sa atin sa Mariveles, di ba meron tayong ATAS sa Biyaan. So, Sambals, may Makapampangan, no, in terms of languages, Sambals, Kapampangan, Tagalog, Ilocano, tsaka Pangasinense. So, the people of Central Luzon is kilala bilang mga hardworking, respectful, and faithful. So, we value family, unity, and cooperation. So, makikita natin dito sa ating region kung paano nasi-shape ng religion yung ating culture tsaka yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Magmula sa mga festivals natin, sa mga prayers natin, and kung paano tayo nag-farming tsaka nagsi-celebrate ng harvest. So, yung mga taga Central Luzon, syempre, culture and beliefs, so, naniniwala sa mga pagtutulungan or bayanihan. So, di ba yung pagtutulungan, bayanihan, no? Pinag-aralan natin to last year, yung mga core values, di ba? So, tayong mga taga Region 3, we strongly embrace the spirit of community and mutual aid. So, kadalasan daw pag Region 3 is kilala bilang religious, no? So, karamihan, no, ng mga celebration kasi natin is naka-connected sa pasasalamat or thanksgiving, no, ng pagpaparangal sa mga santo, sa mga saints, di ba? So, kahit po sa mga makabagong panahon or modern times, mahigpit pa rin po tayong kumakapit sa mga importanteng
pagpapahalaga kagaya nga po ng respect, no? Yan, humility, tsaka pagiging mapagpatuloy or hospitable. No? Kilala po tayo dyan. So, ayan po yung, pinaiksi ko na lang para pag nag-exam kayo, hindi masyadong mahirap. No, kaya sinamarize ko na, hindi na lang nagsama ng picture. So, ayan po ang summary no, ng festival ng culture and beliefs. Pero as we go on, no, next tayo, syempre dadako po tayo sa Aurora, no, ang surfing capital of Central Luzon. Meron na po ba ditong nakapunta sa Aurora? Capital niya is Baler. So, ang kultura nila, nature-loving, family-oriented, peaceful, ayan yung mga products nila, no? So, yung Aurora po, kilala po yan sa ganda po ng kalikasan nila, tsaka sa surfing spots nila. Para po siyang, La Union, no? Pero dito po, mas maganda po yung, mas malalaki po yung alon sa Aurora, no? Or sa Baler. So, di ba si Bagyong, ano pangalan ni Bagyong Tinyo ba? Sino ba yung bagyo nating huli? No, iyon, di ba, ano siya, dito yung sentro niya sa Aurora. Kaya, ano ngayon yung Aurora medyo nasalanta sila. Kung nakita niyo yung mga alon na sobrang laki, no, ang dami nun sa TikTok mapapanood nyo. No, doon yung naging sentro ng baryo. Pero anyways, yung Aurora, matatagpuan po siya sa silangang bahagi ng Central Luzon, no, facing po ng Pacific Ocean. Kaya nga, tinawag po siyang surfing capital ng Central Luzon. So, pag tumingin ka dun sa dagat, na wala ka makikitang hangganan na dulo, puro siya tubig. Pero alam nyo ba na yung Aurora, hindi lang po siya para sa mga surfers, no? Ano rin po siya, home po na at peace, no? Home po siya ng mga at peace, mga masisipag, tsaka nature-loving na mga tao. So, yung history, tsaka po pangalan ng lalawigan ng Aurora is pinangalan po siya, no, ano lang, at trivia, sa dating First Lady na si Aurora Aragon Quezon. So, ulitin ko po, ang Aurora po is pinangalan sa dating First Lady na si Aurora Aragon Quezon, na asawa po ni President Manuel L. Quezon. So, pinangalan po sa First Lady na si Aurora Aragon Quezon, asawa ni President Manuel L. Quezon. So, kilala po siya bilang malasakit tsaka mabuting leader. Kaya po pinangalan po sa kanya yung bayan ng Aurora bilang parangal. Diba? So, yung Aurora, opisyal po siya na naging lalawigan noong 1979. So, hanggang ngayon po, kilala pa din po yung Aurora sa pagiging tahimik. Tahimik po kasi doon, no? And safe, tsaka talagang maganda. So, marami pong famous tourist spots sa Baler. Pero, ayan po yung talagang pinupuntahan. Sabang Beach, Dito Mabo Falls, Ermita Hill, tsaka Di Casalarin Cove, no? So, ayun po, famous tourist spot, no? Kilalang surfing spot po kasi yon, no? Yung sa Baler Bay. Doon po nagaganap kasi yung Aurora Surfing Cup. So, doon mo rin makikita yung mga surfing school tsaka resort, no? So, meron din po silang Dito Mabo Mother Falls. Yun po yung napakataas na falls na napaparigilan po ng forest or ng kagubatan. So, meron din po silang magandang church, yung Baler Church. No, nakapunta na kasi ako dito, may picture kami dito. So, yun po yung historical site naman po yun na naging part po ng Siege of Baler noong panahon ng Kastila. No, tapos sa tabi nun, nandun po yung Museo de Baler. No, doon po makikita yung kasaysayan, kultura, tsaka mga lumang gamit po ng mga taga-Aurora. So, ayan po, famous din po sa kanila yung Ermita Hill kasi yun po yung nagbigay ng kanlungan sa mga taga-Baler nung may malaking tsunami noong 1735. Nagkaroon po kasi ng tsunami. So, yung culture nila tsaka pamumuhay, yung mga Aurorano, no? Ano pong tawag sa mga tao sa Aurora? Aurorano. So, kilala po sila sa pagiging mapayapa, simple lang yung pumumuhay, pero masipag sila sa agriculture, sa pangingisda, no? Sa kalikasan, at saka malapit po sila sa Diyos. Kasi para sa kanila po, yung kalikasan po, biyaya daw po yan na dapat alagaan at ipagpasalamat. Bakit? Kasi doon sila kumukuha ng kabuhayan. Doon sila kumukuha ng pangkain nila. So, tuwing piyesta or anihan, nagpapasalamat po sila sa Lord sa pamamagitan po ng street dancing tsaka community feast, no?
So, sikat po sa kanila na festival is yung Aurora Day tuwing February 19. So, pinagdidiriwang po yung Aurora Day Festival tuwing February 19 bilang pag-aalala po sa kapanganakan ni Doña Aurora Quezon. So, syempre, pag piyesta, may parade, may cultural shows, may sports events, tsaka surfing competition. So, pinapakita po nung festival yung unity or pagkakaisa or pagiging creative nila at saka pagmamahal ng mga Aurorano sa kanilang bayan. No? So, ayun. So, dahil yung kalikasan, no, pinagkukunan nga nila ng kabuhayan o ng turismo, pinapakita po nila yung pasasalamat sa pamamagitan po ng pag-aalaga. No? Pinoprotektahan po nila yung environment nila. Kasi nga, they are very thankful. No? So, ayun po. So, sila po yung isang magandang example or halimbawa ng ecotourism tsaka community-based development. So, ayun po, ang Aurora is hindi lang po lugar ng alon, ng dagat, ng surfing. So, ito rin po is tahanan ng mga taong may pusong marunong magpasalamat at magmahal sa kalikasan. So, ayun po. So, next po tayo. Bataan, syempre, sariling atin. So, Bataan or the symbol of courage and sacrifice. So, yung Bataan, kilala po siya sa mayamang kasaysayan, lalo na nung World War II. So, syempre, naalala niyo po ba yung Death March? So, syempre, dapat maalala niyo kung taga-Bataan kayo. Kasi, yung Bataan Death March ay isa po sa pinakamatinding ng pangyayari po sa kasaysayan or sa history po ng Pilipinas. So, dito po yung libo-libong Pilipino at saka Amerikanong sundalo yung nagkaroon ng sapilitang pinamarcha po sila ng mga sundalong Hapon. Mula po sa Mariveles, Bataan, sa marker, kaya po yung tinawag na marker sa may Jollibee, no, hanggang Tarlac. No? So, marami po yung naghirap tsaka namatay sa paglalakad na yon. So, kaya tinayo po yung Mount Samat or yung dambana ng Kagitingan or sa iba is ang tawag doon, Shrine of Valor, no? So, yung Mount Samat, yun po yung alaala po ng katapangan tsaka po sakripisyo ng mga sundalo. So, ang capital po is Balanga City. So, syempre, ang culture natin, heroic, patriotic, tsaka deeply religious. So, ang products natin, may dried fish, toyo, tsaka yung mga vinegar. No? So, marami rin tayong tourist spot. So, yung Bataan nga po is simbolo po yan ng tapang, tsaka sakripisyo, kaya symbol of courage and sacrifice sa English. So, reminder po na kahit mahirap tayong mga taga-Bataan, hindi tayo basta-basta sumusuko, basta daw para sa bayan, no? So, syempre, ang sineselebrate po natin is tuwing April 9, araw ng Kagitingan or Day of Valor, no? Pinagdiriwang po natin yon bilang paggunita sa mga bayani na Bataan. So, hindi lang po yun holiday. So, yun din po yung araw ng pag-alala natin tsaka pasasalamat natin sa mga tao na nag-alay po ng buhay para sa freedom po natin. So, yung tayong mga taga-Bataan, no, culture, no, naniniwala po tayo na yung pag-alala po sa nakaraan natin is nagbibigay ng lakas para sa kinabukasan. Kumbaga, yung past experience or gagawin na lang natin siyang motivation, inspiration. Hindi tayo mai-stuck sa kung ano mang pinagdaanan natin nung nakaraan. No? So, ibig sabihin, sa pag-aalala po natin sa mga sacrifices ng ating mga bayani, nagkakaroon po tayo ng inspiration tsaka lakas ng loob para po harapin yung mga hamon ng buhay sa atin. No? So, sa economy naman and tourism, no, pagdating naman po sa ekonomiya, kilala po yung Bataan, no? Sa pangingisda, no, at saka paggawa ng fish traps or sa Orion tawag po doon is baklad. So, syempre sikat po ang tuyo sa atin kaya may tuyo festival po tayo, di ba? Dried fish na isa po sa ating mga pangunahing produkto, di ba? Meron po dito sa bandang Sisiman, no, and meron din po sa Balanga. Syempre yun po ang capital natin. So, bukod po sa ekonomiya, marami rin po tayong tourist destination sa Bataan, kagaya po ng Mount Samat, 'di ba? Syempre yan po yung historical landmark.
yung may malaking krus sa tuktok, no? Symbol po yun ng kagitingan. So, yung Dunsulan Falls, malapit lang din po yun sa Mangsamat, no? Magandang lugar po yun para sa nature lovers. So, kami po itong Dunsulan Falls, ano namin to thesis nung college kami sa BPSU. So, ayun po, Dunsulan Falls, maganda po doon. So, tsaka yung sa may bandang Bagak, yung Philippine-Japan Friendship Tower, na sumisimbolo sa kapayapaan tsaka pagkakaibigan po matapos po yung war, no? Syempre, meron din po kung nasa Bagak na rin tayo, no? Las Casas Filipinas de Acosar, kung saan makikita nyo dun yung mga lumang bahay, no? Na may iba't ibang history. So, maganda po na mapuntahan yun. Nagtrabaho po ako doon sa Kamayakos. So, syempre, sa Kamayakos, sa Las Casas. So, syempre, meron din tayo dito sa Mariveles na Kamayakos. So, syempre, isama natin yung tourist destination. Maraming tourist destination actually dito sa Bataan. Pero, naglagay lang ako ng ilan. So, syempre, yung Kamayakos, no? Na-promote natin yan kasi dito yan, sa atin sa Mariveles. Kung gusto mo ng magandang beach na may mga water activities sa pool, di ba? Meron doon aqua fun, no? Maiba naman, no? Medyo may iba't ibang restaurant doon, di ba? Merong Figaro, may Maxes, so meron ng tsaka meron dong ferry na papunta ng Manila. So meron na din silang bagong tour ngayon na papuntang Las Casas de Acosar. So nagtrabaho din kasi ako sa Kamayakos, sa Las Casas, no? And syempre yung Five Fingers, no? No, yung mga inaalok natin. Lalagay ko nga sana diyan Panuypoy. Marami tayong tourist destination, no? Na pwede dito sa Bataan, no? So, sa tingin nyo, bakit kailangan na i-honor natin or importante na in-honor natin yung heroes, yung mga bayani natin? So, kasi kung hindi natin sila alalahanin, parang baliwala naman yung sinacrifice nilang bravery or katapangan sa atin. Tsaka, sign po yun ng paggalang natin sa nakaraan na nangyari sa history. No? Yun po yung way para maipasa din po natin yung diwa ng pagiging makabayan natin sa bagong generation. No? Pasa-pasa lang yan. So, yung istorya po natin dito sa Bataan, hindi lang siya tungkol sa gera or sa war. No? It's about resilience, unity, and the Filipino spirit. Yung tapang ng mga taga-Bataan, hindi lang sa labanan. No? Nasa puso ng bawat Pilipino na patuloy lumalaban sa hamon ng buhay. So, patunayan natin yan. Tayong mga taga-Bataan, dapat hindi tayo madaling ma-depress, hindi tayo madaling masira ang mental health. Kasi tayong mga taga-Bataan, kilala tayong napalaban kasi matatapang tayo Pero dapat nasa lugar. No, labanan po natin. No, wag po tayong magpadala sa hamon ng buhay. No, hayaan natin yan. No, kasi may Lord tayo Diba? So, kilala tayo deeply religious. 'Di ba? Heroic, patriotic. So, sana maisabuhay natin 'to kasi ang ganda. Kilala pala tayo bilang ganito. No? So, next, dumako naman po tayo sa Bulacan. Ang Cradle of Heroes or Duyan ng mga bayani. So, ang Bulacan, no, ang capital niya po is Malolos City. Ayan po ang kanilang culture, patriotic, artistic, and religious. So, yung mga products nila, alahas, sweets, tsaka marble. So, ayan po yung mga ilan sa kanilang tourist spot. Pero ang dami na rin tourist spot sa Bulacan, halo ng mga resort, madami. So, Baraswain Church, Biak na Bato National Park, tsaka Museo ng Kasaysayan. Kasi, ayan yung mga sikat na sikat noon pa, bago pa tumayo yung mga bagong tourist attraction, yung mga resort. Marami kasing resort dito So, yung Bulacan po, isa po sa mga probinsyang punong-puno ng kasaysayan. So, alam nyo ba na diyan po tinatag yung unang republic ng Pilipinas, no? Kaya tinawag po siya Cradle of Heroes o Duyan mga bayani. Kasi po, maraming sikat na bayani tsaka makata po yung nagmula po sa Bulacan. Kagaya po ni Marcelo H. Del Pilar. Kilala po siya, di ba, bilang father of Philippine journalism, no? Isa po sa mga leader ng propaganda movement, no? Si Gregorio Del Pilar, isa po siya sa pinakabatang general sa revolusyon, no? So, sino pa? Si Francisco Balagtas. Siya naman po yung ama ng Panulaang Tagalog. Siya po yung sumulat ng pinag-aralan natin ng high school na Florante at Laura. So, ibig sabihin po, sa Bulacan mo makikita kung paano nagsanib po yung talino, yung tapang, tsaka yung pagmamahal sa bayan. So, pinapahalagan po nila yung culture nila, yung mga Bulakenyo po. So,
Yun po yung tawag sa mga tao sa Bulacan, Bulacanyo. Kilala po sila sa kanilang pagiging patriotic, tsaka may matinding pagmamahal sa bayan. And pagiging religious din. So, malalim po yung kanilang pananampalataya sa Diyos. And sobrang talented po sila or creative kasi magaling po sila sa sining, no, sa tula, sa sayaw, tsaka sa mga theater or teatro. So, pinapakita po nila na pwedeng magkasama po yung culture tsaka yung kabayanihan. Proud po sila sa mga nila, sa history, pero sila po ay merong humble heart tsaka matinding pananampalataya. So, yung mga festivals and traditions, isa po sa mga pinasikat na tradition po sa Bulacan, sikat po dyan yung mga gustong magkaanak. No, yung sumasali po sa Obando Fertility Dance Festival or sayaw sa Obando. Ginaganap po yung tuwing May sa bayan ng Obando, no? Kung saan po yung mga tao sumasayaw po sa harap ng simbahan bilang pasasalamat or panalangin po. Madalas po kasi para sa anak, no? Yung mga hindi magkaanak, sumasayaw po doon yung mag-asawang gusto mag-anak or yung iba nagkaanak na babalik doon nagpapasalamat, no? Pasasalamat po, no, biyaya sa mga biyayang binigay or sa mabuting buhay, no? So pinapakita po doon sa festival na yon yung malalim po na faith nila ng mga Bulakenyo, no? Kasi naniniwala sila pag sumayaw sila doon magkakaanak sila, mabubuntis sila, no? So kung paano nila pinagsama-sama yung pananampalataya nila, yung kasiyahan nila, tsaka yung culture nila. So ayun. So next po tayo, dumako po tayo sa Nueva Ecija, ang Rice Granary of Central Luzon. So syempre, si Nueva Ecija ang dahilan kung bakit tinawag ang Region 3 na Rice Granary of Central Luzon, no? O sa Tagalog po is Palayan ng Gitnang Luzon, no? So dahil po 'yun sa mga pangunahing tagapagtanim tsaka taga-supply po ng bigas sa buong bansa is ang Nueva Ecija. Kasi kung mapapansin nyo kaya mainit sa Nueva Ecija, marami po kasing kabukiran. Puro kabukiran. So, isa po siyang landlocked province. Ibig sabihin, wala silang direct access sa dagat. Pero, napapalibutan naman sila ng kapatagan. No? Pero matatabang lupa. Kaya perfect po sa agriculture. Yung mga main crops nga po nila. So, ang capital po ng Nueva Ecija is Palayan City. Ang culture po nila hardworking, grateful, and family-oriented. So kasi nga, ang dami dito mga nagsasaka, kaya talagang hardworking, no? So syempre, ang pangunahing crops nila is bigas, no? Tsaka mais, sibuyas, bawang, mangga, no? Dahil dito po, yung Nueva Ecija, kilala nga po sila bilang pinaka-productive pagdating po sa agriculture, no? Sa buong bansa. So, alam nyo ba, sa Gapan, sa Nueva Ecija, doon po nagsimula yung sleeper industry. Kaya kung familiar po kayo sa mga local na tsinelas o sandals na gawa po dito sa Pilipinas, posible po na galing yan sa Gapan. Kasi doon po nagsimula yung maliit na industry, no? Yung naging kabuhayan po ng maraming pamilya doon. So, marami pong tourist spot doon ngayon, pero ito po yung mga sikat. Yung Minalungaw National Park, kilala po yun sa sobrang linaw na ilog, tsaka magagandang limestones formation. Perfect po pagka mahilig ka sa nature. Tsaka kung gusto mong makaranas ng ecotourism. Kasi when you say ecotourism, yun po yung tungkol sa ecosystem, no? So, Gabaldon Falls, syempre sa Gabaldon, Nueva Ecija yan, kaya Gabaldon Falls. Isa po sa mga natural attractions na paborito ng mga hikers tsaka adventure lovers, no? Meron din po silang Virgen Divina Pastora Shrine. Iyon po yung isang sikat na pilgrimage site kung saan po nagtitipon yung mga devotees or deboto taon-taon para sa kanilang patron saint. Ganun po kasi 'di ba yung mga Katoliko. Meron po silang yearly na pilgrimage na ginagawa. So, mga culture and beliefs nila, yung mga taga Nueva Ecija, kilala nga po sila bilang masipag, tapos simple, tsaka makadiyos. So, para kasi sa kanila, lahat ng biyaya is galing sa Diyos. Pero dumarating to sa pamamagitan ng sipag. Kumbaga, yung biyaya hindi mo siya makukuha kung tamad ka. Kailangan masipag ka, matyaga ka, tsaka maalaga ka sa kalikasan. Kaya tuwing anihan or tuwing harvest season, nagdiriwang din po sila ng mga Thanksgiving festival para po pasasalamat sa magandang ani. So, tradition din po nila yon kasi pinapakita po nila yung unity nila tsaka yung pananampalataya nila. No? Sila po nung mga mamamayan doon.
So, ayun po, no? Kaya tinawag siyang the Rice Granary of Central Luzon. No, landlocked province siya. So, next po tayo, Pampanga, my favorite, the culinary capital of the Philippines. Siyempre, ang capital niya po is San Fernando, na ang governor po is si Vilma Caluwag. Ang culture po is creative, culinary expert, saka religious. So, ang produkto nila, rice, sugarcane, at saka tilapia. Ayan po yung mga tourist spot. Ang daming tourist spot. Siyempre, konti lang. Para konti lang minimemorize sa exam, no? So, marami po sa Pampanga. Ang dami ng tourist spot dyan na bago. Di ba, meron na dyan yung parang Disneyland. So, napakadaming resort, no? Yung Azure, napakadaming tourist spot. So, syempre, ang Pampanga is kilala sila bilang culinary capital or kabiserang pangkulinarya ng Pilipinas. So, alam niyo ba kung bakit? Dahil po yung mga Kapampangan is kilala po sila sa galing nilang magluto. Kaya kahit po kumain ka lang dun sa karinderya, ang sarap. No, yung simpleng dun lang sa mumurahin sa tabi-tabi, masarap pa din. No, kasi madalas po ako sa Pampanga kasi may church kami sa Pampanga. No, minsan, syempre, hindi naman lagi-lagi may pangkain ka sa mall. Minsan gusto mo rin yung diyan lang sa karinderya. Ang sarap eh. No? Lalo na yung sisig, kahit saan ka magpunta. Iba-iba yung luto nila sa sisig, pero ang sarap. So, mula po sa traditional dishes nila hanggang sa mga modern Filipino cuisine, yung pagluluto po nila, hindi lang basta pagkain. No? Sinigsingitan daw po kasi yun ang pagmamahal. Tsaka syempre, nandun na po yung culture nila sa pagluluto tsaka tradisyon. So, sikat po sila sa pagkain na nandun po yung mga sisig, sikat yan sa kaya nga meron silang sisig festival eh. No, syempre yung sisig, alam nyo na yan, ginawa po siya sa tanad-tad na baboy, no, tenga, no, may sibuyas, may kalamansi, may sili, may mayonnaise, no. Nag-originate po yun kasi sa Angeles. So, meron din po silang tinatawag doon na tibok-tibok or yung version po ng Maha Blanca, yung parang kakanin. So, dati hindi ko alam anong tibok-tibok. Yung tita ko kasi mahilig sa mga ganito kakanin. Gawa po yun sa Carabao's milk, yung tibok-tibok. No, yung parang Maha Blanca. So, syempre, tusino tsaka longganisa, yung sikat na food, no, na almusal, tsaka kare-kare, tsaka bringhe. Yun yung mga special na po tayo sa piyesta. Masarap po ang bringhe ng Kapampangan. So, talaga pong yung mga Kapampangan, may pagmamalaki po nila yung talent nila sa pagluluto. Kaya nga madalas po, tinatawag po sila na food lovers tsaka food innovators sa bansa natin. So, yung kultura po nila tsaka tradisyon ng mga Kapampangan, hindi lang magaling sa pagluluto. Sila rin po ay religious, kaya dito, di ba, yung maraming mga santo. Tapos, di ba, pagka, yung mahal na araw ba, yun yung nagpapasa ng krus, yung mga ganun. Kasi masyado silang religious. As malikhain, and syempre masayahin, yung mga tao dito is may ingay, masayahin, no? Mahilig po sila sa mga piyesta, sa mga celebrations, no? Kasi doon po nila pinapakita yung kanilang pasasalamat, tsaka pananampalataya sa pamamagitan po ng makukulay nila na fiesta. So, syempre yung famous festival dyan is yung Giant Lantern Festival or yung tawag sa kanila is Ligligan Parul. No, isa po yun sa mga pinakasikat na festival sa Pampanga, yung Giant Lantern Festival sa San Fernando City. So, syempre, ginaganap po yun tuwing December. Naglalaban-laban po silang sa iba't ibang barangay ng mga pagawaan po ng parol, no? Or giant lantern. So, bawat lantern may magandang ilaw, may magandang design, music, no? Na may iba-ibang symbol, liwanag, pag-asa, pagkakaisa. Di ba nagganon din tayo dito sa PUP? So, yung festival po na yun, patunay po na yung mga Kapampangan is very creative, very mapagmahal sa kultura. Tsaka may matibay na pananampalataya. No? So, dahil po, bakit sa tingin nyo, bakit tinawag na culinary capital? So, dahil po yung pagkain po is part na po ng kulturan at pagkatao po ng mga Kapampangan. No? So, ayun po, no? Pinapakita po ng mga taga-Pampanga na very creative sila, no? Lalo na pagdating sa pagkain, no? So, yung Pampanga, hindi lang po siya tungkol sa pagkain, masasarap na luto, no? Tungkol din po yan sa pagmamahal sa culture nila, sa pamilya, at saka sa Diyos, no? So, sa Pampanga, bawat lasa po ng pagkain may kwento, no? May kwento ng pagmamahal, pagkakaisa, tsaka po ng pananampalataya, no? So, next po, sa Tarlac naman po tayo, or tinatawag po na melting pot ng Central Luzon.
Ang capital niya po is Tarlac City, no? So, ang culture is faithful, resilient, and diverse. Ayan po yung mga product nila, rice, sugar, corn, tsaka coconut. And ayan po yung kanilang mga tourist spot, no? Mount Pinatubo Crater Lake, Capas National Shrine, and Monasterio de Tarlac, no? So, bakit po tinawag na melting pot ng Central Luzon yung Tarlac? Dahil po sa Tarlac po nagtagpo yung iba't ibang culture at lahi, no? Merong Ilocano, sa ibang parts po kasi ng Tarlac may Ilocano, no? Halimbawa sa bandang Heron na Ilocano sila. So kami sa bandang Santa Monica sa Concepcion, Kapampangan kami, at yung sa ibang part is Pangasinense. Ganon din daw po sa Nueva Ecija, sabi ni Director Fernan. Sa kanila daw sa Nueva Ecija, may Tagalog, sila daw Tagalog. Yung katabi daw nila Kapampangan. Yung ibang parts daw, ibang kamag-anak nila doon is may Pangasinense and may Ilocano. So, ganun po. So, ibig sabihin, kaya siya melting pot, dito natin makikita yung mix ng tradisyon, na pagkain, na kaugalian, no, ng iba't ibang grupo ng tao dito sa Luzon. So, yung kasaysayan, tsaka kultura po, yung Tarlac po, mayaman po yan sa kasaysayan. Kasi nga isa po yan sa naging sentro ng revolusyon laban po sa mga Kastila. Kaya doon din po sinilang yung mga ilang mahalagang leader ng bansa, kagaya po ni Benigno Ninoy Aquino. No, ang bahay po niya is nasa Concepcion, Tarlac, na naging simbolo po ng kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. No? Kaya kilala po yung mga Tarlacenyo, tawag po sa tao sa Tarlac, bilang matatag, makabayan, tsaka may paninindigan. So, ayan nga po, sikat sa kanila yung Monasterio de Tarlac. Ano po yan? Simbahan sa tuktok ng bundok. No? Makikita mo po yung malaking rebulto ni Jesus Christ. No? Sinasabi po na may relic daw po ng tunay na cross. So, maraming pilgrims po yung pumupunta doon para po magdasal tsaka magpasalamat. So, meron din pong Aquino Center and Museum sa Tarlac City. Doon mo po makikita yung mga memorabilia ng Aquino family, no, na bahagi po syempre ng kasaysayan ng bansa. Tapos yung Tarlac Recreational Park, popular po yun na destination para sa sports, sa camping, tsaka nature trips, no. Sa Mount Damas naman, tsaka sa Anao Sunflower Farm, mga bagong attractions naman po yun na nagpapakita po ng natural beauty ng Tarlac. Marami na po kasing nadagdag, no. So, sa economy naman, tsaka sa products, no, pagdating sa ekonomiya, kilala po yung Tarlac, syempre, sa agriculture. Kasi po, nagtatanim po sila ng palay, ng tubo, mais, at mga gulay, no. Yung tatay ko po, from Tarlac, no, sila po is, ang kabuhayan po nila is, nagsasaka, no. So, pagawaan po at industry, may mga factory naman po ngayon doon at mga business zones dahil magandang lokasyon po yun sa gitna ng Luzon. So, yung Tarlac, isa po yun sa mga pinakamabilis na umunlad na lalawigan po sa atin sa Central Luzon. So, may mga festival din sila tsaka tradition, yung Maluwig Festival, pinagdiriwang po yung culture tsaka history po ng Tarlac sa pamagitan po syempre ng sayaw, ng parade, no, tsaka yung paglalagay ng mga local products. So, yung Belenismo sa Tarlac tuwing Pasko, bawat bayan gumagawa po ng Belen. Kaya Belenismo. No, pinapakita po nila yung malalim na pananampalataya ng mga Tarlacenyo, tsaka yung kanilang pagiging creative, no? So, ayun po. So, dahil nga po maraming kultura yung nagsama-sama ng payapa sa iisang lalawigan, kaya po sila tinawag na melting pot. Kasi yung pagkakaisa tsaka respeto sa tradisyon ng iba is nagpapalakas po sa komunidad nila, no? So, pinapakita nila na kahit iba-iba po yung pinagmulan nila, nagkaisa po sila para sa iisa nilang goal, no? Which is yung kapayapaan tsaka yung kaunlaran, no? So, yung Tarlac, no, nagre-remind sa atin na kahit na magkakaiba tayo, no, pagka nagkaisa tayo, no, mas malakas, no, mas maganda yung magiging resulta. Nandun po yung tunay na ganda ng pagkakaisa, no? So, maganda po yung culture nila. So, syempre, Zambales naman tayo, class, or kilalang land of sweet mangoes and beautiful beaches, na ang capital niya is Iba Zambales. No, syempre sila po ay kilalang hospitable, nature-loving at simple. Syempre, ang product nila is mangga. Masarap po mangga dyan, matamis. Bamboo crafts, calamansi wine, no. So, syempre, ang tourist spot nila, ang Anawangin Cove, Putiput Island, tsaka ang Mount Pinatubo. So, yung Zambales,
isa po yan sa may mga pinakamagandang lalawigan dito sa atin sa Central Luzon. Kasi nga po kilala po sila sa may matamis na mangga, tsaka madaming magagandang resort po dito sa Zambales. So nasa bandang kanlurang part po siya ng Luzon, kaya siya napapalibutan ng West Philippine Sea. Kaya sikat siya sa mga beach. Kung gusto mo ng kung ikaw ay beach lover, no, dito ka pupunta sa Zambales. So, syempre, ang pangunahing product, syempre, mangga, na pinakamatamis daw sa buong Pilipinas. So, sikat siya, hindi lang dito sa bansa, kundi pati daw po sa ibang bansa, dahil po sa natural niyang tamis tsaka bango. So, bukod sa mangga, nakilala rin po yung Zambales sa fishing industry. Kasi nga po, malapit sila sa dagat, tsaka sa farming, kasi may mga produkto din po silang palay, nyog, at saka gulay. So, syempre, sa ekonomiya nila, malaking tulong po yung turismo. Kasi yun po yung bahagi ng kabuhayan ng ilang mga tao dito. Kasi nga marami ditong resort, no? So, yun yung ginawa nilang kabuhayan. So, yung famous tourist spots nga, yung Anawangin Cove, kasi nga may mga puting buhangin po dun, di ba? Tsaka pine trees, perfect po siya sa gusto nyo mag-camping, tsaka mag-relaxation, no? Tsaka Putipot Island, kasi maliit lang yung Putipot Island, pero maganda. Kasi may crystal clear waters. And syempre, sikat ang Subic dahil sa Royal, sa Pure Gold. Charot. Subic kasi dating US Navy base yun, di ba? Ngayon, sikat na po yun na business at tourist hub. Di ba, nandyan yung sale ng Nike, nandyan ang mga Royal natin, para sa mga imported goods natin. Just nandyan ang Harbor Point, diba? Maganda sa Subic. And syempre, Mount Pinatubo, matatagpuan po yan sa hangganan po ng Zambales, Tarlac, tsaka po ng Pampanga. So, di ba yung pagputok noon nung 1991, di pa ako buhay noon. So, nagbago po yung buong region. Pero ngayon, isa na po yung ecotourism destination. So, gusto nga rin makapunta dito eh. So, yung mga lugar po na yun, nagpapakita ng likas na yaman, tsaka pagbangon ng Zambales. Matapos po yung amo ng kalikasan. Parang beautiful after disaster. Parang may ganun silang sa Mount Pinatubo. So, yung kultura po, tsaka pamumuhay ng mga Sambalenyo, ang tawag po sa tao sa Zambales is, kilala po sila bilang simple, tsaka masipag, no? And mapagmalasakit po sa kalikasan. So, matulungin, ganun. Meron po silang malalim na pagpapahalaga sa pamilya, sa kalikasan, and sa pananampalataya nila. So, tuwing anihan nila or fiesta, syempre, celebrate nila yon, no? Pasasalamat nila sa Diyos, no? So, mga festivals nila sa Zambales, yung Dinamulag Mango Festival, sa iba, yung colorful celebrations. Syempre, inaalay po yung pinakamatamis na mangga. May street dancing, may float parade, may mango eating contest, no, ganon. Pinapakita po ng festival yung pride tsaka creativity at unity ng mga Sambalenyo, no? So, ayun po, no? Yung mga yung Zambales po, no, patunay po na kapag yung tao may tiyaga, pananampalataya, tsaka paggalang sa kalikasan, laging may matamis na bunga tulad ng kanilang mangga. So, tayo po, pag matyaga po tayo, di ba sabi, pag may tiyaga, may dilaga, no? O dito, pag may tiyaga, may matamis na mangga. No? Kaya lagi po tayo magtsatsaga, no? So, dumako naman po tayo sa mga sikat na festivals or celebrations. So, yung mga festivals po na to is nagpapakita ng mga, syempre, kultura nila. Yung faith nila, yung mga paniniwala nila. So, sa Bulacan, yung Carabao Festival, ito po yung way ng pagpapakita ng pagpapasalamat nila sa kalabaw dahil po sa tulong nila sa pagsasaka. No? Kumbaga, it connects to the value of gratitude na nakita natin earlier. Though gratitude was assigned to Nueva Ecija, it's a common value for farming provinces. So, yung Obando fertility rites, no? Sa isang sikat po na religious tradition din sa kanila kung saan yung mga couple nga isumasayaw para humingi ng anak, no? Yun nga, it clearly shows na yung faith nila or pananampalataya nila, no, sa Bulacan. So, sa Pampanga naman ngayon, Giant Lantern Festival or yung Ligligan Parol, no? No, example po 'yun ng kanilang craftsmanship na hindi lang po sila ang mga parol, no, ginagawa nilang parang sining. So, meron din po silang Lenten rites kagaya ng sa Bulacan, malakas din po yung religious devotion nila, yung mga taga Pampanga. Makikita po 'yun sa kanilang tradition tuwing Semana Santa, no, yung sinasabi ko nga kanina. So, syempre sa Zambales, yung Mango Festival, no,
yung the best sa Pilipinas, no? Yung pinapakita nila yung best nila or yung pride nila, no? Kumbaga, it relates sa kanilang stewardship or pag-aalaga sa kanilang agricultural resources, no? So, food trip naman po tayo. So, sa famous dishes naman tayo, tsaka delicacies. So, kaya po palang ang daming tourist sa Region 3 kasi ang sasarap po ng pagkain, no? So, let's talk about the unique local ingredients and dishes po sa mga probinsya or yung sikat na pagkain, no? So, sa Tarlac po, meron po silang sikat na sinigang sa kulibangbang or yung unique twist po ng sinigang. Ibig sabihin po, no, innovative tsaka creative yung mga Tarlac sa pagluluto using kulibangbang leaves for sourness, no, pangpaasim, no? Kaya sinigang sa kulibangbang, no? So sa Nueva Ecija naman, meron silang tinatawag na Bigasor fried rice, no? Tsaka po gatas ng kalabaw leche flan. Since sila po yung rice granary, so natural po na sikat po yung rice-based dishes sa kanila. So yung Carabaw's milk po, no, yun po yung nagpapakita ng rich dairy industry nila. So syempre sa Zambales, meron po silang sikat na mango cheesecake, no? Tsaka mango wine. Dahil nga, ang product nila is mango, so may connection po doon sa kanilang main product. So, they use their resources para po mag-create ng different kinds of delicacies. So, meron din po sila yan, mango tart, ganon. So, sa Aurora naman, sa Aurora, sikat po doon yung lumpiang pako. Alam niyo po yung pako, no? Or yung fern, no? Tsaka with santol dip, no? Yung lumpiang pako po, may santol dip, no? So, ayun. So, nagpapakita po ng fresh at nature-based ingredients. So, yung mga nagda-diet, ganyan, or vegetarian, health conscious, masarap po yun. So, consistent po sila sa, nila, pagiging simple, no? So, sa Bulacan, yung hamon Bulaqueña, tsaka yung Pinaso dessert, no? Yun yung hamon po, nagpapakita po ng kanilang rich heritage, tsaka elaborate preparation. So, panghandaan talaga. So, syempre sa Pampanga, sisig. Pag Pampanga talaga, masarap ang sisig. Kasi po yun ang ultimate example ng excellence or kagalingan nila sa pagluluto. No, yung sisig kasi hindi lang ulam, it's a culinary masterpiece, no? Saan? It's a culinary masterpiece po sa Pampanga. So, syempre sa Bataan, yung lumpiang tinapa, meron po tayong ganun dito. Tsaka pininyahang kulita, since yung Bataan is a coastal province, no? Natural po na sikat po sa atin yung mga seafood dishes like tinapa, no? Tsaka kulita or yung baby octopus, no? It shows their resourcefulness, no? Makikita mo sa mga chosen products nila, lalo na sa food. So, summary po ng culture and beliefs. So, ngayon, pag-uusapan po natin ang Region 3, no? Yung kanilang iba't ibang core values or cultural na paniniwala sa bawat provinces. So, these are the values na nagde-define sa people living there. People living there. Ayan. Konyo. So, let's try to understand them each. So, yung core values ng Central Luzon, no? So, based sa nakikita po natin, no, dyan sa summary, yan po yung mga key concepts na pwede nating itackle. So, saan ba? Sa Aurora, simplicity or pagiging simple. Kasi sabi nga nila, yung mga taga-Aurora daw po, mga taga-Baler, no, especially po nga yung mga taga-Baler, is kilala po sila sa pagiging simple lang ng pamumuhay nila. Siguro, it is probably na dahil malapit sila sa nature, hindi po sila masyadong focus sa material things. So, parang mas importante sa kanila yung tahimik tsaka payak lang na pamumuhay. So, of course, sa Bataan, courage or tapang, this one is very significant dahil sa history po natin ng mga Bataan during ng World War II. So, kagaya po ng Death March, yung tapang po na yun, hindi lang daw po for fighting, kundi pati na rin sa pagharap natin sa hirap tsaka pagtatanggol natin sa bayan. Tayo daw po ay kilala bilang matitibay, no, sa tsaka lumalaban. So sa Bulacan naman, yung faith nila, no, kasi nga yung Bulacan is may rich religious and historical heritage, kaya maraming churches, tsaka maraming religious traditions doon. Like nga yung Obando fertility rites, 'di ba? Yung
festival na yun, rooted in faith, kasi naniniwala sila na magkakaanak sila, no? Pag nagsiyaw sila doon. So, ibig sabihin, malaking parte po ng buhay nila yung paniniwala sa Diyos, no? Sa kanilang mga traditions. So, sa Nueva Ecija naman is gratitude or pagpapasalamat. No, kasi ngayon Nueva Ecija is the rice granary of the Philippines. Since they are mostly farmers or magsasaka, malapit po sa puso nila yung pasasalamat sa mga blessings na nakakuha nila mula sa kanilang harvest, no? Pinapakita po yung kanilang humility, thankfulness para po sa masaganang ani nila, no? So syempre sa Pampanga, yung excellence nila or kagalingan nila sa craftsmanship tsaka sa culinary skills nila, no? Lalo na po sa Giant Lantern Festival, yung mga parol, no? Yung pagiging magaling po nila magluto, no? Makikita po sa lahat ng ginagawa nila. They always aim na maging best sa kanilang chosen field. So sa Tarlac naman is unity or pagkakaisa, kasi Tarlac is often called the melting pot of Central Luzon kasi nga may iba't ibang ethnic groups na nakatira doon, di ba? Kapampangan, Ilocano, Tagalog, Pangasinense, di ba? So, iyon po yung nag-unite sa kanila, no? Kaya yung pagkakaisa po very important, no? Natutunan po nila na mamuhay ng sama-sama, ng matahimik, ng mapayapa kahit na despite their differences. So sa Zambales, stewardship. Ano yung stewardship? Yung pangangasiwa or pag-aalaga. So yung Zambales kasi ay may mountains, tsaka meron din po silang sea. Ano yung mountains? Ito yung Mount Pinatubo, no? And sea kasi alam natin na dito sa Zambales maraming beaches, kaya maraming resort. So yung value po ng stewardship is siguro connected po sa pag-aalaga nila sa nature nila, sa kalikasan, tsaka sa resources nila, pati na po sa responsibility nila bilang mga citizens po ng province. So, dito na tayo magtatapos. So, class, as we end our discussion, tandaan po natin, no, na ang Region 3, Central Luzon, ay hindi lang basta rice granary ng Pilipinas. Kasi sobrang rich tayo sa culture, sa history, sa faith, tsaka sa mga food, and syempre sa natural wonders na talagang nagpapakita po ng ganda sa Pilipinas. So, bawat province may sariling identity. Bulacan tsaka Bataan, puno po tayo ng heroism tsaka history. Yung Pampanga naman, home ng culinary excellence, kaya tinawag na culinary capital. Tapos yung Aurora tsaka Zambales, kilala po sila sa ecotourism, surfing, beaches, tsaka natural beauty. And syempre yung Nueva Ecija tsaka Tarlac, solid po sa mga agriculture, no, sa tradition, sa cultural pride. Kaya class, when we study regions, mas lumalalim po yung appreciation natin sa pagiging Pilipino, kasi makita natin na dito sa atin sa Central Luzon kung paano nag-mimix yung kasaysayan, yung kultura, tsaka yung kalikasan para po mabuo yung identity natin bilang isang bansa, no? So take away natin today yung Central Luzon, no, teaches us ng gratitude, faith, courage, creativity, unity, and love for nature. So isang modelo po siya ng Filipino identity na puno po ng kultura, sipag, tsaka resourcefulness. So ayun lang po, that ends our discussion about Region 3. Thank you class and God bless. So marami po ako sinabi na wala sa slide. Siyempre pumapasok lang yung bigla, no? So ano na lang, i-post nyo na lang, tapos i-ano nyo, mag-take down notes kayo, no? So bye po, see you next meeting.